Nagmistulang modernong komunidad sa gitna ng bundok ang isang scam farm sa Myanmar. Pero sa likod ng magandang pasilidad ay mga kwento ng pang-aabuso sa mga kababayan nating nagtatrabaho roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Sa unang tingin, akalain mong modernong apartment ang mga gusaling ito sa Myanmar. Nakaparada pa ang mga mamahaling kotse. May basketball at badminton court pa. Pero ang lugar na yan, pugad pala ng scam kung saan nagtatrabaho pa ang higit 100 Pinoy. Sa eksklusibong video na ibinigay sa News 5, makikita ang mga pinagdaanan ng mga scam hub worker para makarating sa lugar. Bumiyahe raw ng 7 oras ang mga Pinoy mula sa border ng Thailand. Maputik ang kalsada paakyat ng bundok at bibihira ang tao o bahay sa dinaraanan. Noong 1 linggo, nilusob ng Myanmar military ang scam hub at nailigtas ang higit 200 Pinoy. Ramdam sa kanilang pinaghalong kaba at mananabik na makatakas sa bangungot ng pasilidad. Tara, yung pinakabos namin. Ayun na nakaligtas na kami sa road. Nagtatakbo ng ligtas na. Basta na lang magagawa sa atin yan. Dali. Takbo. Tatakbo na po kami. Ang ilang gamit ng mga tumatakas na Pinoy, pilit pa raw kinukuha ng mga Chinese scam boss. May mga hawak na kasi silang video ng pang-aabuso gaya ng pagpapatakbo sa ilalim ng araw. Hubad na larawan ng kalaswaan at mga larawan ng mga katawang tadtad ng pasa mula sa pambubugbog tuwing hindi nakakabudol. Sinusunod na nila yung mga ebidensya, mga papel kung ano-ano yung tatakbo ng mga Chinese. Sa mensahe na nakuha ng News 5 sa isang Pinoy scam hub worker, may ilang kababayan tayo na nais pa ring manatili at magtrabaho bilang scammer. Paliwanag ng grupong Global Initiative Against Transnational Organized Crime, pinaghalong takot at panguuto ang mga dahilan bakit may iba pa ring nananatili sa scam hub. So some of these individuals are afraid to leave, often because they fear they will be subject to criminal proceedings if they exit Myanmar through Thailand. Others still are afraid that the criminal groups will hunt them down or hunt their families down if they do decide to lead. May iba rin daw na bahagi na ng transnational crime group kaya malakas na ang loob na magpatuloy sa pambubudol. Sabi ng Department of Migrant Workers, 2 sa mga kababayan natin na nasagip sa loob ng scam hub sa Myanmar ay buntis. Ang ilan sa kanila nakapag-asawa na ng kapwa scam hub worker at ang iba naman ay hinalay umano ng kanilang Chinese big boss. Patuloy naman ang koordinasyon ng 15 pang Pilipino para masaklolohan sa loob ng scam farm. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.